Naramdaman mo na ba na para kang nakatayo sa gilid ng isang malaking pagbabago, ngunit hindi mo kayang mag-take ng unang hakbang? Leo, ang bagay na matagal mong pinipigilan ay siya ring magpapalaya sa iyo. Ang universo ay tahimik na gumagabay sa iyo, hinihintay ang tamang sandali upang magsalita. At ang sandali na iyon ay narito na. Kung natanong mo na kung magbabago ba ang iyong buhay, kung may naghihintay bang mas malaki sa iyo, ito na ang iyong senyales. Hindi ka lang nanonood, ang tadhana mo ay unti-unting nabubuo, at ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa proseso. Leo, palagi kang naging isang puwersa na kailangang paghandaan, malakas, puno ng pasyon, at puno ng enerhiya. Ngunit kahit ang pinakamalalakas sa atin ay dumaraan sa mga sandali ng pagdududa, nahihirapan sa pagpili sa pagitan ng nais ng puso at ng mga inaasahan ng mundo. Matagal mo nang pinipigilan, tinatanggihan ang isang bagay na matagal nang tumatawag mula sa iyong kalooban. Marahil ito ay takot, o baka naman ang hindi pagkakatiyak kung ano ang naghihintay sa iyo. Ngunit sa kaloob-looban mo, alam mo, may isang bagay na naghihintay sa iyo. Itinuturo ng kulturang Pilipino na may mga pagkakataon na kailangan nating magpasakop sa agos ng tadhana, kapalaran. At Leo, ito ang isa sa mga sandaling iyon. Ang universo ay tahimik na naghahanda sa iyo para sa mga susunod na hakbang at panahon na upang makinig. Alam ng iyong puso ang daan, ngunit ang tanong ay, hahayaan mo bang bitawan ang takot na humahadlang sa iyo at magtiwala sa mga senyales na ipinapadala sa iyo ng universo? Ang laban. Pagharap sa hindi nakikitang mga kadena. Leo, kilala ka namin sa iyong lakas at tapang. Isa kang likas na leader, isang leon sa puso, hindi natatakot sa mga hamon at handang harapin ang mundo. Ngunit kahit ang pinakamatinding leon ay maaaring pasunurin ng mga hindi nakikitang kadena, mga kadena na hinabi mula sa pagdududa, takot, at mga nakaraang karanasan. Ang mga kadena na ito ay hindi nakikita ng mata, ngunit sila ay tunay at humahadlang sa iyo upang makapasok sa iyong tunay na kapangyarihan. Matagal mo nang itinago ang iyong pinakamalalalim na pagnanasa. May isang bagay sa loob mo, isang makapangyarihan, na matagal mong pinipigilan. Marahil isang pangarap, isang relasyon, o isang bahagi ng iyong sarili na iyong itinagong dahil sa takot. Paulit-ulit kang umiikot, sinisikap na iwasan ito, pinapaniwala ang sarili na mas mabuti pang manatili ka kung nasaan ka, ligtas, secure, at kontrolado. Ngunit sa kaloob-looban mo, alam mo na may kulang. Ang hindi mapakalimong pakiramdam ay hindi ka tinatantanan. Para bang may puwersang humihila sa iyong kaluluwa, hinihikayat ka na palayain ang mga kadena na matagal nang bumabalot sa iyo. Itinuturo ng espiritualidad ng Pilipino na may mga pagkakataon sa buhay na kailangan nating magpasakop sa tadhana, ang kapalarang nakasulat sa mga bituin. Ngunit ikaw, Leo, ay patuloy na tumatanggi. Hinawakan mo ang nakaraan, ang komportableng alam, kahit na hindi na ito nagsisilbi sa iyo. Takot sa hindi alam. Bakit nga ba mahirap magpatawad? Bakit kahit alam nating ang pagbabago ay para sa ikabubuti, tayo ay nag-aatubili? Ito ang laban. Leo, natatakot ka sa mga bagay na wala ka pang alam. Nakakatakot ang hindi alam. Nasaktan ka na noon at ang mga sugat na iyon ay nag-iwan ng pag-ingat. Bawat desisyon ay parang isang pagsusugal at nagtatanong ka, paano kung mag-fail ako? Paano kung mag-take ako ng hakbang at mabigo? Paano kung hindi ito ang plano ng universo tulad ng inaasahan ko? Ngunit heto ang katotohanan, Leo, ang takot ay ang kasangkapan na ginagamit ng universo upang pigilan tayong magtagumpay. Isa itong kalasag na nagpapadahan-dahan sa atin patungo sa ating buong potensyal. Pinipigilan tayo nito, pinipigilan ang ating kaginhawaan, at sa paggawa nito, pinipigilan tayo sa pag-abot ng lahat ng itinakda sa atin. Itinuturo ng mga pamahiin ng Pilipino na may mga sandali kapag ang takot mismo ay isang senyales. Isang senyales na ang hamon na naroroon ay eksaktong kailangan mong pagdaanan upang lumago. Ang universo ay hindi naglalagay ng mga hadlang na hindi natin kayang lampasan. Sa halip, ito ay nagpapakita ng mga pagsubok na nakalaan upang buksan ang ating pinakamataas na potensyal. Tinatawag ka ng universo na humarap sa hindi alam, upang magtiwala na ang universo ay may nakahandang daan para sa iyo. Pagbitaw sa lumang pagkatao. Isa sa pinakamahirap na bagay na haharapin mo, Leo, ay ang pagbitaw sa iyong dating sarili. Ang bersyong ito ng iyong sarili na nananatili, na natatakot, komportable ito, at mahirap bitawan ang pamilyar. Ngunit ang katotohanan, hawak mo ang isang bersyon ng iyong sarili na hindi na umaayon sa iyong tunay na layunin.
Ang taong ikaw ngayon ay hindi ang taong itinakda mong maging. At upang magsimula sa iyong kapangyarihan, kailangan mo munang bitawan ang lumang bersyon ng iyong sarili. Hindi ito madali, Leo. Para itong paghubad ng balat na nagbigay protekta sa iyo sa mahabang panahon, ngunit ngayon ay nagsimula ng magpigil, maging hindi komportable, at magpahirap. Itinuturo ng kulturang Pilipino na kapag tayo ay nagbabago, dapat nating pahalagahan ang nakaraan, ngunit hindi hayaang pigilan tayo nito. Ang mga ritual, tulad ng pagsindi ng puting kandila sa Siyam-Ie, ay simbolo ng pagpapalaya ng mga lumang enerhiya at pagtanggap sa mga bago. Sa sandaling ito, Leo, inaalok ka ng universo ng parehong pagkakataon upang alisin ang iyong dating balat at yakapin ang bagong enerhiya na naghihintay na dumaloy sa iyong buhay. Ngunit una, kailangan mong harapin ang iyong mga takot, pagdududa, at pag-aalinlangan. Kailangan mong maging matapang upang tignan ang mga kadena na humahadlang sa iyo at tanungin ang iyong sarili, ano ang aking kinatatakutan? Ito ang laban na kinahaharap mo, Leo. Nasa isang sangandaan ka, at ang bigat ng nakaraan ay mabigat sa iyong balikat. Ngunit tandaan mo, ang universo ay hindi kailanman magbibigay sa iyo ng hamon na hindi mo kayang lampasan. Panahon na upang harapin ang mga takot na matagal nang humahadlang sa iyo at hayaan silang mawala. Ang paghahayag. Ang sandali ng kalinawan. Leo, may mga pagkakataon sa bawat paglalakbay ng tao na ang ulap ay unti-unting nawawala. Ito ang sandali kung kailan ang lahat ng iyong pinapasan at pinaglalaban ay bigla na lang nagiging malinaw. Ang mga pagdududa, takot, at pag-aatubili, all of it falls away, at iniiwan ka nito ng isang katotohanan. Ito ang sandali ng kalinawan. Matagal ka nang nakikipaglaban sa iyong kalooban, nagtataka kung tama ba ang landas na tinatahak mo. Naisip mo kung dapat bang manatili sa iyong comfort zone o bitawan ito at sumuong sa bago. At ngayon, iniaalok sa iyo ng universo ang sagot, malinaw at lantad. Ang mga senyales na iyong natanggap ay hindi nagkataon lang, Leo. Laging naroroon ang mga ito, gumagabay sa iyo patungo sa puntong ito. Ang iyong kutob, ang pakiramdam na kumakalabit sa iyo sa pinakatahimik mong mga sandali, ay nagsasabi sa iyo ng eksaktong hakbang na dapat mong gawin. Panahon na upang makinig. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na kapag ang universo ay nagsalita, ginagawa nito ito sa pamamagitan ng mga simbolo at senyales. Mapapanaginip man, bigla ang naiisip o maging isang sandali ng katahimikan, hindi ito mga nagkataong pangyayari. Ang mga mensaheng ito ay nilalayong gisingin ka sa iyong tunay na sarili. Leo, hindi mo lang pinapangarap ang pagbabago, tinatawag ka na rito. At ngayon, ang paghahayag na iyong hinihintay ay nasa iyong mga kamay. Pagtanggap sa mga senyales. Ano ang nararamdaman mo sa sandaling ito, Leo? Ang enerhiya ay nagbago. Ang bigat na matagal mong pinapasan ay unti-unting nawawala. Para bang ang universo ay naghahanda ng daan para sa iyo upang madaanan. Lahat ng mga bagay na iyong tinanggihan, ang takot, ang pagdududa sa sarili, ay nagsisimulang magkakasunduan. Ngunit hindi lang ang universo ang nagpapadala sa iyo ng mga senyales. Ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu, at ang iyong pinakapayak na pagnanasa. Alam mong, sa kaloob-looban mo, na darating ang sandaling ito. Nararamdaman mong ito'y kumikilos sa iyo, hinihila ka upang gawin ang hakbang. Itinuturo ng espiritualidad ng Pilipino na bawat tao ay may layunin ng kaluluwa, tadhana, at kapag ang oras ay dumating, kailangan nating kumilos. Leo, ang oras ay ngayon. Ang universo ay nagsasalita, at ito'y gumagabay sa iyo patungo sa mas mataas na layunin. Ang mga senyales ay naroroon, ang paulit-ulit na mga naiisip, ang mga simbolo na patuloy na dumadaan sa iyong buhay, ang mga panaginip na pakiramdam mo ay totoo. Hindi ito mga nagkataon. Ito ang paraan ng universo upang ialin ka sa iyong tadhana. Ngunit higit pa rito, ito ay ang paraan ng iyong kaluluwa upang sabihin sa iyo na panahon na upang yakapin ang iyong tunay na kapangyarihan. Ang sandali ng katotohanan. Ngayon, Leo, ang tanong ay, makikinig ka ba? Magtitiwala ka ba sa mga senyales at bibitawan ang takot na matagal nang humahadlang sa iyo? Ito na ang sandali ng katotohanan, ang sandali kung kailan pipiliin mong yakapin ang hindi alam o manatili sa nakaraan. Itinuturo ng mga tradisyon ng Pilipino na sa mga oras ng pagdududa, mahalaga na magtiwala sa proseso at sa mga senyales na dumarating sa ating harapan. Kapag tayo'y lumalaban-laban sa agos, pinapaliban natin ang ating tadhana. Ngunit kapag pinapayagan natin ang ating sarili na magtiwala sa universo,
nagiging isa tayo sa mas mataas na puwersa na gumagabay sa atin sa buong panahon. Isipin mo ang lahat ng mga pagkakataon na ikaw ay nanalangin para sa mga sagot, Leo. Lahat ng pagkakataon na hinanap mo ang gabay, hindi alam kung saan pupunta. Ang universo ay sumasagot sa iyo, tulad ng lagi nitong ginagawa. Ang mga senyales ay hindi malayo, laging naroroon, naghihintay lamang na mapansin mo. Ngayon, kailangan mong gumawa ng desisyon. Yakapin mo ba ang paghahayag na unti-unting bumangon sa iyong harapan, o patuloy mo itong lalabanan? Ang katotohanan, Leo, ay hindi nagkakamali ang universo. Ang mga senyales na nakikita mo ay hindi nagkataon lamang. Bahagi ito ng iyong tadhana, ng iyong kapalaran. At panahon na upang yakapin ito, magtiwala na ang lahat ng nangyari hanggang sa ngayon ay nagdala sa iyo patungo sa sandaling ito. Panahon na upang bitawan ang mga pagdududa at takot na matagal nang humahadlang sa iyo at magtiwala na ang naghihintay sa iyo ay mas dakila pa kaysa sa anumang naisip mo. Isang bagong simula. Itinuturo ng mga pamahiin ng Pilipino na kapag tayo ay umabot sa isang sandali ng kalinawan, ito ay parang isang bagong simula. Katulad ng pagsindi ng kandila upang magtanyag ng bagong simula, ang paghahayag na ito ay nagsisilibing tanda ng pagpapalaya ng mga lumang enerhiya at pagtanggap sa mga bagong posibilidad. Leo, ang universo ay nagsisindi ng liwanag para sa iyo. Ang tanging natitira na lamang ay ang maglakad at dumaan sa pintuang iniisa-isa nitong binubuksan para sa iyo. Matagal mo nang hinihintay ang sandaling ito, Leo, kahit hindi mo man ito natanto. At ngayon, narito na ang paghahayag. Malinaw na ang landas, hindi maikakailang ang mga senyales, at ang iyong tadhana ay tumatawag na. Ito ang punto ng pagbabago, ang sandali kung kailan magpapasya ka na yakapin kung ano ang inihanda ng universo para sa iyo. Ang pagpapalaya. Pagtahak sa kalayaan. Leo, dumating na ang panahon. Ikaw ay naghirap, nagtanong, at tumanggi. Ngunit ngayon, nilinaw na ng universo ang daan, at ikaw ay nakatayo sa pintuan ng isang bagong kabanata. Ito ang sandali ng pagpapalaya, ang sandali kung kailan tuluyan mong bibitawan ang lahat ng bagay na humahadlang sa iyo. Ang mga kadena ng pagdududa, takot, at pag-aatubili ay hindi na kailangan. Panahon na upang magpatuloy, upang yakapin ang kalayaang naghihintay sa iyo. Matagal mong pinasan ang bigat ng iyong nakaraan, mga lumang takot, mga pagkakamali, at mga inaasahan na hindi naman sa iyo tunay na ipinasan. Itinuturo ng mga espiritual na tradisyon ng Pilipino na upang makausad, kailangan nating linisin ang ating mga sarili mula sa mga negatibong enerhiya. Ang mga ritual tulad ng pagsusunog ng insenso o pagsindi ng kandila ay mga simbolikong gawain ng pagpapalaya sa mga bagay na hindi na nagsisilbi sa atin. At ngayon, Leo, oras mo na upang isagawa ang iyong sariling ritual ng pagpapalaya. Panahon na upang bitawan ang mga emosyonal na pasanin na nagpatagal sa iyong pagkabihag. Sa bawat hininga, nililinis mo ang daan para sa isang bagay na bago, mas maganda, at tumutugma sa iyong tunay na layunin. Pagtanggap sa hindi alam. Ngunit Leo, kahit na naghahanda ka ng bitawan ang nakaraan, naroon pa rin ang natitirang takot. Ang takot sa kung ano ang susunod. Laging nakakakaba ang hindi alam, kahit na alam natin na ito ang susi sa ating kalayaan. Ngunit sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang hindi alam ay isang espasyo kung saan nangyayari ang mga himala. Sa dilim, doon kumikinang ang mga bituin. Ang hindi alam ay hindi dapat katakutan, kundi yakapin. Hindi hinihiling ng universo na magtangkang tumalon ng walang direksyon, hinihiling nitong magtiwala ka sa paglalakbay, magtiwala na ikaw ay ginagabayan patungo sa pinakamataas na anyo ng iyong sarili. Ang akto ng pagpapalaya ay hindi lamang pisikal, ito ay emosyonal at espiritual. Habang binibitawan mo ang nakaraan, iniiwan mo rin ang mga bersyon ng iyong sarili na hindi na tumutugma sa kung sino ka na ngayon. Para kang ahas na humuhubad ng balat, handang magpalipad at lumipad. Ang pagpapalaya ay isang transformasyon, Leo. Hindi ito katapusan ng isang bagay, ito ang simula ng lahat ng hinihintay mong mangyari. Ang lakas ng pagpapasakop. Sa sandaling ito, kailangan mong magpasakop. Itinuturo ng espiritualidad ng Pilipino na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagpapasakop sa agos ng buhay. Kapag tayo'y lumalaban sa agos, pinapagod lamang natin ang ating sarili. Ngunit kapag tayo'y nagpapasakop sa ilog, pinapayagan natin itong dalhin tayo patungo sa lugar na kailangan natin puntahan. Ito ang lakas ng pagpapasakop, Leo. Hindi ito kahinaan. Ito ay lakas. Ito ay pagkakaroon ng kaalaman na ang universo ay naghanda na ng daan para sa iyo,
at ang kailangan mo lamang gawin ay magtiwala dito. Maaring magtaka ka, Leo, kung ang pagpapasakop ay nangangahulugang pagsuko. Ngunit hindi ito tungkol sa pagsuko, ito ay tungkol sa pagpayag sa agos ng universo, sa landas na inihanda para sa iyo ng mga puwersang higit pa sa iyong kayang imaginin. Ito ay magtiwala na, kahit sa mga sandali ng pagdududa, ikaw ay nasa tamang lugar. At ang tiwala na yon, ang pananampalataya, ay magdadala sa iyo sa susunod na hakbang. Ang iyong tadhana ay naghihintay. Sa sandaling bitawan mo, Leo, mararamdaman mo ang bigat na bumangon. Para bang inalis mula sa iyong mga balikat ang isang mabigat na pasanin. Mararamdaman mong magaan, malaya, at mas alin sa iyong tunay na layunin. Ang universo ay naghanda sa iyo para sa sandaling ito, at ngayon, panahon na upang maglakad patungo sa iyong kapangyarihan. Ang mga pamahiin ng Pilipino ay nagsasabing kapag tayo ay tumahak sa hindi alam ng may tapang, binubuksan natin ang mga pinto ng mga biyaya. Kapag binibitawan natin ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa atin, nagkakaroon tayo ng puwang para sa mga bagong oportunidad, bagong karanasan, at bagong enerhiya. Nagbigay ka na ng puwang, Leo. Ngayon, ang universo ay handa na itong punan ng lahat ng hinihintay mong mangyari. Nakatayo ka na sa gilid ng isang magandang bagay, Leo. Ang iyong tadhana ay tumatawag, at ang kailangan mo lang gawin ay magpatuloy ng may tapang at tiwala. Ang universo ay handang yakapin ka, at gagabayan ka nito patungo sa tamang lugar. Ito na ang iyong sandali, ang iyong oras upang magningning. Leo, ngayon na't nabitawan mo na ang lumang mga pasanin, panahon na upang yakapin ang bago. Ang universo ay gumabay sa iyo, at nagawa mo na ang pinakamahirap na bahagi, ang pagpapalaya. Ang bigat na dati mong pinapasan ay naalis na, at sa iyong harapan ay isang landas na puno ng walang katapusang mga posibilidad. Maaaring hindi mo pa alam kung ano ang naghihintay sa iyo, ngunit iyon ang kagandahan nito. Ang hindi tiyak na hinaharap ay hindi dapat katakutan, ito ay isang canvas, naghihintay upang iguhit mo ang buhay na matagal mo nang pinapangarap. Ang paniniwala ng Pilipino sa tadhana ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan, pati na ang mga hamon na kinakaharap natin. Lahat ng mga sandali ng pagdududa, ang mga pagsubok na iyong pinagdadaanan, ay nagdala sa iyo sa puntong ito. Ngayon, Leo, panahon na upang magtiwala sa iyong paglalakbay at yakapin ang daloy ng buhay ng bukas ang mga kamay. May kapangyarihan kang likhain ang iyong hinaharap, ipmanifesto ang iyong mga pinakapayak na pagnanasa, at maglakad ayon sa iyong tunay na layunin. Habang ikaw ay sumusulong, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Ang universo, ang iyong mga ninuno, at ang iyong mga espiritual na gabay ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong landas. Ito ay simula pa lamang ng isang maganda at bagong kabanata. Yakapin ito ng buo at magtiwala na ang lahat ng iyong hinihintay ay nasa iyong mga kamay na ngayon. Handa ka na? Ito na ang iyong oras, Leo. Matagal mo nang hinihintay ang sandaling ito, at ngayon ang universo ay handa nang tuparin ang iyong tadhana. Pumasok ka sa liwanag, magtiwala sa proseso, at tandaan mo na ang universo ay palaging nasa iyong tabi.